Awang-awa ako kay Papa nang iniwan siya ni Mama, dahil ayoko pati si Papa ay mawala sa akin, nagawa ko ito. Part 1. Dear Ate Vine, alam ko sa una pa lang ay maling-mali na, napasubo na rin ako at eto na nga ang nangyari. Itago niyo na lang ako sa pangalang Esther, nag-iisang anak ng aking mga magulang. Noong bata pa ako maayos naman ang aming pamumuhay, may simpleng buhay pero masaya. Si Mama ay sa bahay lang na nag-aalaga sa akin, si Papa naman ay isang taxi driver. Habang lumalaki ako mas malapit ang loob ko sa Papa ko. Dahil kay Papa ramdam ko talaga na special ako, bawat sabihin kong gusto ko. Mabilis niyang ibinibigay, at iyon naman ang malimit nilang pag-aawayan, habang tumatagal, napapansin ko malimit na ang pag-aaway nila, pati ako malimit na papalo ni Mama, kaya lumayo na talaga ng tuluyan ang loob ko kay Mama. Gusto kasi ni Mama na mag-abroad, pero hindi pumayag si Papa, dahil sabi ni Papa, halos karamihan sa nag-a-abroad ay nagkakahiwalay ang mag-asawa, nasisira ang pamilya, kaya iyon ang malimit nilang pag-awayan, dahil gusto ni Mama ay mas maayos na buhay, at mas sagana. Mataas kasi ang ambisyon ni Mama. Hindi lang yun, sobrang inggit-era pa niya sa mga nakikita niya sa labas, at pag mainit ang ulo niyan, sa akin niya binubunten, kaya noong ako ay nag-15 anyos na, malimit na akong sumasagot sa kanya, at malimit na rin niya akong nasasaktan, pag nasa bahay si Papa, hindi ako kayang saktan ng Mama ko, dahil si Papa ang makakaaway niya, sobrang protective sa akin ng Papa ko, hanggang sa isang araw, nagsawa na si Mama sa buhay na meron kami. At umalis na lang siya nang walang paalam, hanggang sa nakita ni Papa na malaki na ang tiyan nito, at may iba ng kinakasama. Ako noon ay 17 years old na malapit na rin akong mag-18. Hindi na kayanan ni Papa ang nakita niya, ilang beses tinangka ni Papa ang buhay niya, palaging umiinom, at parang ayaw na niyang mabuhay, awang-awa ako, hindi ko na alam ang gagawin ko kay Papa, ayokong mawala sa akin si Papa, dahil siya na lang ang meron ako. Matapos akong makagraduate ng high school, sabi ko kay Papa magtatrabaho na ako, at sa bahay na lang muna siya, dahil hangina ang katawan niya dahil sa kakainom, pero hindi siya pumayag, siya daw ang magtatrabaho, mag-aral daw ako ng kolehiyo. Isang araw pagdating niya galing sa trabaho, lasing na naman siya. Iyak na naman siya ng iyak, inakay ko siya papunta sa kwarto niya. Sige pa rin ang iyak niya, niya-post ko siya, sabi ko andito pa ako. Hindi kita iiwan, maya-maya tumingin sa akin, hinaplos niya ang mukha ko, at sinabi ni Papa na sobra kitang na-miss, buti bumalik ka, hinalikan niya ako sa aking labi, hinayaan ko na lang siya, maya-maya ay hinagan niya ako, at sobrang sabik na sabik siya sa ginagawa niya, hanggang maya-maya pa, ay pinasok nang siya ay matapos, niya-pose niya ako, at nakatulog na siya ng mahimbing, kinabukasan, Part 2.